Nagmamaneho ako ng minibus para ihatid sundo ng libre ang mga kapitbahay sa komunidad. Papunta at pabalik sa trabaho sa malayong high-tech park sa loob ng 3 taon. Kahit kailan ay hindi ako sumingil ng kahit isang 5. Pero dahil lang sa hindi ko pagpayag, nadumaan sa ibang ruta ng may 20 kilometro tuwing rush hour sa umaga. Para sunduin sa computer shop ang apo ng kapitbahay naming matanda na nag-cutting classes. Isinumbong niya ako sa kawanihan ng pamamahala sa transportasyon. Sinabi niyang iligal akong namamasada. Pinagmulta ako ng 10,000 yuan. At kinumpiska ang sasakyan ko on the spot. Ang mga kapitbahay na madalas sumakay sa akin. Walang kahit isa ang nagtanggol sa akin. Hindi ako nakipagtalo o gumawa ng gulo. Binayaran ko ang multa. At ibinenta ko ang minibus sa murang halaga sa isang bentahan ng segunda manong sasakyan. Kinaumagahan, bumuhos ang malakas na ulan. Nataranta ang lahat ng nagtatrabaho sa komunidad. Tatay, hindi pa po kayo nag-aalmusal. Kakain na lang ako sa daan. Kuya Chen, kunin niyo na po ito. Hinatayin niyo po ako kahapon habang nag-overtime hanggang alas 10:30 ng gabi. Hindi pa nga po ako nakakapagpasalamat sa inyo. Walang anuman, maupo ka na ng maayos. Aalis na tayo. Sandali, huwag mo munang paandarin ang sasakyan. Sa Fisha Internet Cafe sa kanlurang bahagi ng lungsod. Nandoon ang zihang ko. Ano pang tinutunganga mo riyan? Magmaneho ka na, bilisan mo. Kabaligtaran ng ruta natin ang kanlurang bahagi ng lungsod. Dadaan pa tayo ng hindi bababa sa 20 kilometro. Gumawa ka na lang ng kaunting detour, hindi ba pwede? Gaano ba kahirap yon? Hindi pwede, malakas ang ulan ngayon. Tiyak na traffic sa daan. Kung ikot pa tayo, mahuhuli sa trabaho ang lahat ng nakasakay dito. Mas mahalaga ba ang apo ko? O ang pagpasok nila sa trabaho? Aling Zhao, may regularization report po ako ngayon. Magkakaproblema po ako kapag nahuli ako. Ano namang pakialam ko sa regularization mo? Kapag naantala ang pag-aaral ng apo ko, kaya mo ba yung bayaran? Maagang maaga pa lang ay nasa computer shop na siya. Mag-aaral na ba talaga siya roon? Sino ka ba para makisabat dito? Aling Zhao, ulitin ko sa huling pagkakataon. May nakatakdang ruta ang sasakyang ito. Walang hihintuan o ikutan sa daan. Akala mo naman talaga ay kumpanya ka ng boss. Huwag ka ngang magkunwaring may mga patakaran. Nagmamaneho ka lang naman ng bulok na minibus na ito. At nakikisabay lang kami sa'yo. Kahit kailan ay hindi ako sumingil ng kahit isang 5. Huwag mo kaming sumbatan gamit ang bagay na yan. Araw-araw kaming sumasakay sa'yo. Kaya sumikat at kumita ang maliit mong tindahan. Kung hindi dahil sa amin. Mapapalaki mo ba ang anak mong babae? Huwag niyo pong pagsabihan ng ganyan ang tatay ko. Kapag matatanda ang nag-uusap. Huwag kang sumabat, bata ka. Bastos na bata, walang inang nagpalaki sa'yo. Maagang pumanaw ang asawa ko. Hindi ko akalaing gagamitin ni Aling Zhao ang bagay na ito para saktan ang anak ko. Bumaba ka na, hindi na kita isasama. Magkakakilala tayong lahat sa komunidad na ito. Madalas tayong nagkakasalamuha rito. Hihingi lang naman ako ng kaunting tulong. Bakit ang yabang mo? Mag-isa ang apo ko sa computer shop. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Kung ganoon, pwede kang sumakay ng taxi. Pwede kang tumawag sa pulis. O kaya ay kontakin mo ang mga magulang niya. Bakit, libre ba ang sumakay ng taxi? Higit sa 100 yuan ang pamasahe pabalik mula sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ano ba namang masama kung dumaan ka roon? Hindi iyon madadaanan. May 23 katao rito sa loob ng sasakyan. 7 sa kanila ang naghahabol ng perfect attendance bonus. 3 ang may maagang pagpupulong. At may isang buntis na kailangang magpa-check up. At may pasok pa ang anak ko. Hindi talaga ako bababa ng sasakyan ngayon. Kung hindi ka pupunta sa kanluran ng lungsod. Walang aalis sa ating lahat. Mang Li, pakitawag nga ang admin. May humaharang sa pinto ng sasakyan. Naabala ang biyahe ng lahat. Anong nangyayari rito? Inaapi ni Chen Yuan ang matanda. Gusto niya akong pababain. Pinasusundo ko lang naman sa kanya ang apo ko. Pero sinigawan niya ako. Wala na ba talagang katarungan dito? Ikaw na nagmamaneho lang ng bulok na kotse. Akala mo kung sino ka na? Kung hindi mo susunduin ang apo ko ngayon. Bukas na bukas, huwag mo nang asahang makakasakay pa ang kahit sino sa subdivision na ito. Dahil lang sa hindi ko gustong umikot ng 20 kilometro. Para sunduin ang nagbulakbol na apo ng kapitbahay naming matanda. Nagbanta pa siyang hindi na ako papayagang makapagmaneho. Akala ko noong una ay nagwawala lang siya at nagbabanta ng walang saysay. Pero hindi ko akalain na ngayong hapon habang nagsusundo ako. May mga taong biglang lumapit sa akin. Sino ang driver dito? Ikaw ba si Chen Yuan? Nakatanggap kami ng formal na sumbong. Na nagmamaneho ka ng pribadong sasakyan. At regular na naghahatid sundo ng mga pasahero sa isang ruta. Na isang iligal na pamamasada. Imposible naman po. Hindi kailanman kumuha ng pera sa amin si Kuya Chen. Kung may bayad o wala. Hindi lang nakadepende sa sasabihin nyo. Nagsasagawa kami ng legal na inspeksyon, kaya pakiusap, makipagtulungan kayo. Kuya Chen, anong nangyayari rito? Huwag muna kayong magkumpol-kumpol, bumaba muna kayo.
Nagbigay ang nagsumbong ng ebidensya na mayroon kang permanenteng oras, nakatakdang ruta at tiyak na lugar kung saan ka nagsasakay ng mga tao. Isinasabay ko lang po ang mga kapitbahay ko dahil madadaanan ko naman at wala akong singil. Isinasabay ng 3 taon. 2 beses sa isang araw. At laging puno ang sasakyan. Araw-araw siyang naghahatid ng 3 sasakyan ng mga tao tuwing umaga at gabi. Mula sa nakatakdang lugar papunta sa isa pang nakatakdang lugar. Sino ang makakapagsabi kung talagang libre nga yan? Imbestigahan niyo siya. Wala naman siyang lisensya para mamasada. Bukod sa recording, nagbigay rin ang nagsumbong ng mga ito. Ang paminsan-minsang pagbibigay ng mga kapitbahay ng prutas o gatas ay tanda lang ng pasasalamat. Hindi po yan bayad sa pamasahe. Kung ito ba ay matagal nang ginagawa. At kung nagkaroon na ng kapalit na halaga para sa serbisyo. Kailanman ay hindi ako humingi kahit 1 sentimo. Pero hindi mo mapapatunayan yan. Na ang mga regalong pasasalamat ay hindi isang uri ng bayad sa serbisyo. Sir, maaari po akong magpatotoo. Talagang hindi kailanman kumuha ng pera si Kuya Chen. Kusa po naming ibinibigay sa kanya ang mga yon. Ano ang relasyon mo sa driver? Kapitbahay po. Mayroon bang mga record ng transaksyon? May pinirmahan ba kayong kasunduan para sa libreng tulungan? Mayroon bang makakapagpatunay na ang lahat ng pasahero ay sumasakay ng libre at walang bayad? Wala po. Kung ganoon, huwag ninyong harangan ang pagpapatupad ng batas. Libre ko silang isinasakay sa loob ng 3 taon. Pero nang dumating ang pagkakataon na kailangan nilang magsalita para sa katarungan, lahat sila ay nanahimik. Kuya Chen, mas mabuti pong makipagtulungan muna kayo. Huwag na nating palakihin ang gulo. Sa tingin mo rin ba ay iligal ang pamamasada ko? Hindi naman po sa ganoon. Kailangan ko pa kasing pumasok sa trabaho bukas. Ayaw ko lang pong masangkot sa gulo. Chen Yuan, pinaghihinalaan ka ng iligal na pamamasada. Kaya pansamantalang kukunin ang iyong sasakyan ayon sa batas. Sasailalim ka rin sa karagdagang investigasyon. May paunang multa na 10,000 yuan. Ang krudo, maintenance at insurance ng sasakyang ito. Lahat ng iyon ay binayaran ko mula sa sarili kong bulsa sa loob ng 3 taon. Mabuti sa huli, ganito pa ang isusukli sa akin. Mabuti pang tapusin na lang ito ng maaga. Bahala na sila kung paano sila papasok sa trabaho. Karma yan kay Chen Yuan na pala niya. Tingnan natin kung paano pa siya magmamayabang ngayon. Sino ba kasing may sabing magpasikat siya? Ang mga sinasabi nila sa group chat. Huwag niyo na pong dibdibin, tatay. Tatay, umuwi na po muna tayo. Chen Yuan, nabalitaan ko ang nangyari sa sasakyan mo. Nahuli ka ng kawanihan ng pamamahala sa transportasyon ngayon. Napakasama ng epekto nito sa imahe ng ating komunidad. Sinasabihan lang kita. Simula sa araw na ito. Hindi na pwedeng. Iparada ang minibus mo sa plaza ng komunidad. Bakit? Kung ipaparada mo ang sasakyan sa may gate ng komunidad. At mag-inspeksyon ulit ang mga otoridad dito. Paano na lang ang imahe ng ating komunidad? At saka, huwag ka nang manggulo sa group chat sa susunod. Huwag mo nang idamay ang pamamahala. Sobra naman po yata yan. Dati, nagmamakaawa silang lahat sa inyo na ihatid sundo sila. Pero ngayong may nangyari. Mas mabilis pa silang naghugas kamay kaysa kahit kanino. Kapag may nakukuha silang pakinabang, napakabait nila. Pero kapag kailangan ng magpanagutan, lahat sila ay umiiwas sa abala. Tatay, gagamitin pa ba natin ang sasakyan sa susunod? Tatay, malaki po ba ang 10,000 multa? Wala na po ba tayong pera? Hindi naman sa ganoon. Ang sasakyang ito ay binili ko pagkatapos kong magretiro sa hukbo. Mula sa kaunting ipon na pinaghirapan ko. Gusto ko sana itong gamitin sa mga biyahe sa araw. At isabay na lang ang mga kapitbahay tuwing umaga at gabi. Para mapalaki ko si Xiaoman. Tatay, huwag na lang po nating ibenta ang sasakyan. Huwag na lang po nating pasakayin ng iba. Pwede nyo naman po itong gamitin para magkarga ng mga gamit. Huwag mo nang alalahanin yan. Pumasok ka sa paaralan bukas gaya ng dati. Kayo po, tatay. Aayusin ko lang at tatapusin ang gulong ito. Susunod. Magbabayad po ng multa. Scan ba o card? Card po. Pagkatapos pumirma at makumpleto ang mga papeles ng sasakyan, pwede mo nang kunin ang sasakyan sa itinalagang paradahan. Ang 10,000 ito ay magsisilbing kabayaran para tuluyan ng maputol. Ang huling natitirang kabutihang loob ko sa pagtulong sa kanila. Talaga bang ibebenta mo ang sasakyang ito? Opo, kumpleto naman ang lahat ng papeles. Maayos pa naman ang kondisyon ng sasakyan. Pero mahirap ibenta ang ganitong uri ng minibus. At halatang ilang beses na rin itong na-modify. Maliit lang ang merkado nito, kaya maiipit lang ang pera ko kapag binili ko ito.
Hindi ko ito mabibili ng mahal, 58,000 lang. Noong binili ko ito, gumastos ako para sa modifikasyon at maintenance. Mahigit 100,000 ang nagastos ko rito. Gawin nating 60,000 at ilipat na natin ang pagmamay-ari ngayon. Sige, pwede na rin. Kuya Chen, ano pong nangyari ngayon? Alas 7:30 na po, nasaan na ang sasakyan? Kanina pa po ako naghihintay dito sa plaza. Late na po ako. Ngayon pa sila nagmamadali, huli na. Habang nakikita ko ang sunod-sunod na reklamo sa group chat. Wala akong sinagot kahit isa. Benta na ang sasakyan, kaya wala nang libreng sakay. Kanya-kanya na muna kayong diskarte sa pagpasok. Noong hinarang ako sa gate ng park kahapon, mas mabilis pa silang umalis kaysa kahit kanino. Ngayong sila naman ang nagmamadali. Saka lang nila ako naalala. Naku, nagbenta ng sasakyan. Siguro ay natatakot lang siya. Alam niyang labag sa batas ang ginagawa niya. Kaya takot siyang mahuli ulit. Kaya nagmamadali niyang dinispat sa ang sasakyan. Dapat lang na matagal na niyang ginawa yan. Para hindi na siya magpanggap na mabuting tao sa subdivision araw-araw. Paano naman kami niyan papasok sa trabaho? Malalat na kami. E ano naman kung malate kayo? Sino ba kasing may sabing magtipid kayo at sumakay sa kolorom na sasakyan? Naka-do not disturb na. Wala nang silbi kung pag-aawayan pa natin yan. Kahit gaano pa sila mag-away ngayon. Walang magbabayad para sa akin ng 10,000 yuan na multa na yan. Soy milk, Bauzi at tea eggs. Mang Chen, bihira ka yata rito ngayon ah. Hindi ka pa umaalis sa ganitong oras. Hindi ako nagmamadali ngayon. Ano nang kakainin nyo? 2 soy milk. 4 na Bauzi. At siomay. Saka 2 youtiao. Haha. Tay, matagal mo na bang gustong ibenta ang kotse? Hindi ko naisip yan. Pero bakit parang hindi ka naman malungkot? Sayang nga na naibenta ang kotse. Pero kaysa naman itago ko pa ito. Mas ayaw kong magsakay araw-araw ng mga taong. Itinuturing na obligasyon ang kabutihang loob ng iba. Ibig sabihin ba niyan, mas magiging maluwag na tayo ngayon? Kahit paano, hindi na natin kailangang gumising ng alas 5:30 araw-araw. Para lang hintayin sa ulan ang mga haritrena na yan sa plaza. Dati, akala ko ang pagtulong sa iba ay pag-ipon ng magandang karma para sa sarili. Pero ngayon ko lang na-realize na ang kabutihang walang limitasyon ay ginagawa lang silang abusado at mapagsamantala. Tay, bakit biglang dumilim ang langit? Kaanunsyo lang ng Weather Bureau ng pinakamataas na red rainfall warning. Inaasahan na sa susunod na 6 na oras. Makakaranas ang lungsod ng pinakamalakas na bagyo sa loob ng 10 taon. Maaaring magkaroon ng matinding pagbaha sa mga mabababang lugar. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay. Tay, napakalakas ng ulan. Sa sandaling ito, ang mga reklamo, sumbat at mura sa group chat ay wala ng halaga. Dahil alam ko, para sa mga taga-Jinsu Jiayuan na nasanay ng sumakay ng libre, ngayon pa lang magsisimula ang totoong kalbaryo nila. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, at nagkakagulo na sa Jinsu Jiayuan. Dati sa ganitong oras, nakaparada na ang sasakyan ko sa tabi ng plaza. Haay! Sasakay sila, maghahanap ng maupuan. At idlip ng 40 minuto bago makarating sa high-tech park. Walang sinuman sa kanila ang mag-isip na malaking bagay ang ginagawa ko. May taxi ba? May nakakuha ba ng masasakyan sa inyo? Ayaw po yan pumasok ng mga taxi sa subdivision natin. Sino nung nakakaalam kung nasaan ang mga kolorom? Pero ngayon, nalaman na rin nila sa wakas. Kung ano ang mawawala kapag wala ng libreng shuttle bus. Naku naman. Bakit ang hirap makakuha ng taxi? Ang haba pa ng pila sa unahan natin. May kakausapin akong kliyente ng alas 9. Kapag nalate ako ngayon, mawawala ang bonus ko para sa buwang ito. Ngayon pa naman ang evaluation ko para sa regularisasyon ko. Paano na lang kung hindi ako makarating doon? Huwag kayong humarang sa pinto. Tumabi kayo ng kaunti, huwag kayong magsiksikan.
Sana andito pa si Mang Chen. Kuya Chen, wala na po ba talaga kayong magagawa? Napakalakas po ng ulan ngayon. Hindi po talaga kami makakaalis. Mang Chen, willing po akong magbayad ng pamasahe. Kahit 20 pesos po kada araw, pwede po ba? Kahit renta pa po, basta ihatid nyo lang po muna kami. Kahit doblehin ko pa po ang bayad. Basta maihatid nyo lang po ako sa opisina ko ngayon. Kuya Chen, huwag na po kayong magalit sa amin. Tulungan nyo po muna kami kahit ngayon lang, pwede po ba? Mang Chen, alam ko pong sumama ang loob ninyo. Pero napakahalaga po talaga ng araw na ito ngayon. Hindi naman po sa nakalimutan ng lahat ang kabutihan nyo. Sadyang hindi lang po namin napagtanto noon. Mamamayan akong sumusunod sa batas. At hindi ako magpapasada ng iligal. Kuya Chen, hindi naman po kailangang ang dating sasakyan ang sakyan namin. Kahit anong sasakyan na lang po ang hanapin nyo, pwede na. Kung walang sasakyan, hindi ko na kayo ihahatid. Kuya Chen, patawad po, nagkamali ako. Hindi ko po dapat kayo sinabayan sa pagreklamo kahapon. Hindi lang siya nagtatampo. Talagang ayaw na niya tayong pakialaman. Halika na, pumunta na lang tayo sa malaking kalsada sa labas para sumubok ng tsansa. Nga. Mula Jingsu Jieyuan hanggang sa pangunahing kalsada kung saan pwedeng makasakay ng kolorom. Ay may kabuang 2 kilometro. Ang daan na karaniwang 3 hanggang 5 minuto lang kapag nakasakay sa minibus. Ay kailangang lakarin at tawirin na yon gamit ang 2 paa. Ay. Mag-ingat ka. Mababaliw na talaga ako. Dati, pagkasakay ko ay natutulog lang ako at gigising na lang sa tapat ng gate ng park para bumaba. Kahit maulan, hindi kami nahihirapan. Sino ba namang hindi? Papuntang High-Tech Park, 80 piso bawat isa, sasakay ba kayo? 80, bakit hindi ka na lang mang-hold up? Kung ayaw nyo, huwag. Walang pilitan. Marami pang nakapila sa likod. Sasakay ako. Ireserba mo ako ng isa. Dati, hindi naniningil si Kuya Chen kahit 1 sentimo. At kampante tayong sumasakay noon nang walang inaalala. Tatay, tingnan mo po ang group chat, hinahanap ka pa rin ba nila? Talaga bang hindi mo na sila tutulungan? Kung hindi ko ibinenta ang sasakyan kahapon. At hinatid ko sila ngayon, paano naman bukas? Bukas, sasakay pa rin sila sa sasakyan ko. At patuloy na iisipin na obligasyon ko ito. At iisipin pa rin ni Aling Zhao na ang pag-ulat niya sa akin ay para lang bigyan ako ng kaunting leksyon. Dahil sa huli, kailangan ko pa rin magpatuloy sa paglilingkod sa kanila. Xiao Man. Mabuti ang maging mabait. Pero dapat ay may hangganan at patakaran. Kung ganoon po, hindi ba sila kawawa ngayon? Simula pa lang ito. Hindi sa malupit ako. Kundi may mga tao talagang kailangang mawalan muna. Bago nila mapagtanto kung gaano karaming problema ang pinasa ng iba para sa kanila. Buti nga sa kanila, dati-rati kung ituring nila siya ay parang Diyos. Ngayon alam na nila kung ano ang ibig sabihin ng hindi maaasahan. Nanay, nasaan ang sasakyan? Hindi ba't sinabi mong siguradong maaayos mo ito ngayong umaga? Anong sasakyan ang ayusin? Ngayong araw darating ang pamilya ni Xiao Ya para sa pamamanhikan. Kailangan ko silang sunduin sa istasyon ng tren. Napakalakas ng ulan. Ipinasok ko sa talyer ang sasakyan ko para sa maintenance. Gusto ko sanang hiramin ang minibus ni Chen Yuan. Hindi ba't sinabi mong sa isang salita mo lang ay susunod na siya agad? Anong ibig mong sabihin? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot. Wala ka nang makukuhang sasakyan sa labas ngayon. Gusto ng mga magulang ni Xiao Yan ng magarbong pagsalubong. Kung hindi ko sila masusundo ngayon, paano pa matutuloy ang kasalang ito? Malamang ay hindi man lang napanaginipan ni Aling Zhao na darating ng ganito kabilis ang karma. Nanay, hindi ba't sinabi mong may libreng bus ang subdivision? Na pwedeng sumundo sa pamilya ni Lily sa istasyon na saan ang sasakyan? Bakit ka ba nagmamadali? Maghintay ka pa, baka mamaya lang ay darating na. Maghihintay pa, lalabas na ng istasyon sina Lily ng alas 9 na 10, 10. Alas 8 la media na ngayon. Qiangzi, nakasakay na kami sa tren. Anong oras ka makakarating sa istasyon para sunduin kami? Huwag kang mag-alala, siguradong susunduin ko kayo ng marangya mamaya. Naiayos na ni nanay ang lahat. May sariling bus ang subdivision natin. Diretso itong pupunta sa istasyon ng tren para sunduin ang pamilya nyo. Pakinggan mo nga ang sarili mo. Hindi ba't ikaw ang nagpasabi sa akin yan? Malay ko bang totoong ganyan katigas ang puso ng Chen na yan? Dati naman puro salita lang siya. Pero sa huli, naghahatid pa rin naman siya. Hindi mo alam. Noong isang araw lang, buong giting mo pang ipinangako sa akin. Nasanay nang bumiyahe ang bus ni Chen Yuan. Isang apak lang sa silinyador, nandoon na. Sinabi mo pa na hindi na kailangang gumastos para umarkila ng mamahaling sasakyan. Mas kagalang-galang naman ang libreng bus kaysa sa mga arkiladong sasakyan sa labas. Kaya pala gusto niyang gamitin ng libre ang bus ni Kuya Chen para sunduin ang mga balay niya.
Kahapon lang, sinasabi niya na ginagawa niya ito para sa kaligtasan ng lahat. Ngayon naman, gusto niyang makigamit ng boss para lang magpasikat. Anong tinitingin-tingin niyo riyan? Pamamanhikan ng anak ko. Anong masama kung gusto kong maging magarbo? O ngayon, paano ka na magpapasikat? Nasaan na ang sasakyan ngayon? Kung talagang walang magagawa, mag-taxi na lang tayo papunta roon. Lene. Mahirap na ngang kumuha ng taxi rito sa lugar natin. Tapos napakarami pang nag-aabang ng masasakyan ngayon. Malakas na ulan lang naman ito. Ano bang ikinababahala nyo? Dati naman noong wala pa tayong bus, nabubuhay naman tayo, Iba ang noon sa ngayon. Ngayon ang unang formal na pamamanhikan ng mga magulang ni Lily. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa pamilya nila? Ano naman? Hindi ba't ang pagiging mabait mo? At ang pagkakaroon ng matatag na trabaho? Mahalaga rin sa kanila ang reputasyon. At kung mapagkakatiwalaan ba ang isang tao? Nagyabang na ako kagabi. Na may susundo sa kanilang pribadong sasakyan. Mula sa subdivision hanggang sa istasyon ng tren. Na maayos ang lahat ng plano. Ngayong nakalabas na sila ng istasyon. Kahit anino ng sasakyan, walang makita. Paano ko ito ipaliliwanag sa kanila? Hindi mo naman ako pwedeng sisihin dyan. Kasalanan nito ng Chen Yuan na yan, napakakitid ng utak. Sinabi lang na ibebenta ang bus, totoong ibinenta nga. Bakit niya ibinenta ang bus? Alam mo naman kung bakit, di ba? Umarkila ka na ng sasakyan, bilisan mo. Anong arkilahin? Sa lagay ng panahon na yon, aabutin ng 500 hanggang 600 ang pag-arkila ng van. Baka nga may dagdag singil pa. O, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Mag-bus na lang. Ano? May pampublikong bus sa istasyon ng tren. Isang sakay lang, makakarating na rito sa atin. Sunduin mo ang pamilya ni Lily. At isakay mo sila sa bus pauwi, hindi ba pwede yon? Nanay. Gusto mong ang mapapangasawa ko at ang mga magulang niya na nakasuot ng magagarang damit at Amerikana ay makipagsiksikan sa bus sa ganitong panahon. Ano naman kung makipagsiksikan ng kaunti? Sino ba naman ang hindi nagtitipid sa buhay? Saka, kapag nakarating na sila rito sa bahay, sino pa ang mag-aalala kung paano sila bumiyahe? Aling Zhao, lumabas pa kayo sa ganitong kalakas na ulan. May kapote ba kayo? Yung mura lang. Mayroon kaming disposable na transparent. 5 piso ang isa. 5 piso, nang hold up ka ba? Napakamanipis ng plastic na ito tapos ibebenta mo ng 5 piso. Bumabagyo ngayon. Kaya nagmahal ang presyo. Paano naman ang ganito? 2 piso ang ganyan. Sige, ito na lang. 4 na piraso nga. Nanay, seryoso ka bang gagamitin ko ito para sunduin ang pamilya ni Lily? Mas mabuti na yan kaysa sa wala. Saka, makikisama naman siya sa iyo sa hirap at ginhawa. Hindi siya pumunta rito para lang makita kang nagpapakitang gilas. Kung pati itong kaunting hirap na ito ay hindi niya kaya. Hindi siya ang tipo ng taong makakasama mo sa buhay. Naniwala naman ako sa mga kalokohan mo. Huwag ka nang magbagal dyan. Bilisan mo na, baka lalo silang magalit kapag nahuli ka. Sa istasyon ng high-speed rail. Sa istasyon ng high-speed rail, 250 pesos, sasakay ba kayo? Taga naman kayo kung maningil. Bahala kayo kung ayaw nyo. Sa ganitong panahon, tingnan nyo ang haba ng pila sa likod nyo. Ayaw talagang gumastos ni Aling Zhao. Kahit ilang daan lang para sa maayos na sasakyan. Pero sa huli, wala rin siyang matitipid sa mga bayaring hindi naman dapat, kahit isang kusing. Kiang, nakalabas na kami ng istasyon, nasaan ka na? Na-traffic ka ba? Napakalakas ng ulan sa labas. Walang dalang payong ang mga magulang ko. 1 oras na ang nakalipas. Bakit wala pa siya? Sabi niya may susundong pribadong sasakyan mula sa subdivision. Siguradong na-traffic lang sa daan. Kahit na-traffic, dapat tumawag man lang siya. Dapat may paliwanag siya. Lily. 1 buong oras silang naghintay. Pero hindi pribadong sasakyan ang dumating. Kundi mga mumurahing kapote na tig 2 yuan lang ang isa. Hindi ko alam kung ano ang maiisip nila. Liu Qiang, ano ang sinabi mo sa amin kagabi? Tito, hindi ko po sinasadya. Dapat ay may pribadong sasakyan talaga. Kaso nagkaroon ng problema kanina. Nagkaproblema ang sasakyan. Kaya pinagsusuot mo kami nito para makipagsiksikan sa bus. Espesyal po ang araw na ito. Napakalakas po ng ulan. Mahirap pong kumuha ng sasakyan. Umuwi na muna tayo. Pag-usapan na lang natin ng maayos pagdating doon. Hindi ba sabi mo hindi na namin kailangang mag-alala? Ano bang naging problema ng sasakyang iyon? Nasira po ang sasakyan. Sa isang salita mong nasira. Pinaghintay mo kami rito ng 1 oras. Wala man lang maayos na sasakyan. Pumunta ang pamilya namin dito ngayon para sa pamamanhikan. Tito, tita, Lily. Huwag na muna tayong tumayo rito. Kapag nagtagal pa tayo, lalong lalakas ang ulan. Mas mahihirapan tayong makipagsiksikan sa bus.
Magsuot na tayo ng kapote at pumunta na sa sakayan ng bus. Nandyan na. Uros po tayo sa loob. Kahit ilan ang makasakay, isakay na. Huwag pong manulak, huwag manulak. Tito, tita, bilisan niyo pong sumakay. Lily. Ano bang klaseng gulo ito? Ano ba talagang nangyayari? Liu Qiang, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi may minibus talaga sa subdivision namin. Dati, hinahatid nito ang mga residente sa high-tech park. Pwede ring dumaan sa ibang lugar kung madadaanan. Kaso biglang huminto kahapon. Bakit huminto? Taga-subdivision din ako. Kung hindi dahil sa panggugulo at pagreklamo ni Zhao Gilan. Bakit hihinto ang bus ni Kuya Chen? Magtitiyaga ba tayo sa siksikang ganito? 3 taon nang nagbibigay ng libreng sakay ang tao. Para lang masundo ang apo niyang nag-cutting classes. Pinipilit niya itong umikot ng 20 kilometro. Hindi pumayag ang tao. Kaya ang ginawa niya, nireklamo niya ito agad. Kahapon, kinumpiska ng kawanihan ng pamamahala sa transportasyon ang sasakyan. Ngayon, buong subdivision ang nagdurusa. Wala talagang konsensya. Ang Zhao Gilan na sinasabi nila, nanay mo ba? Siya talaga ang mahilig manamantala. Kahit plastic bag, nang hihinayang bilhin. Pamasahe sa taxi, ayaw pang magbayad. Ngayon, heto na. Buong subdivision, idinamay niya sa kamalasan. Kaya hindi pala nasira ang shuttle bus. Kundi isinumbong ng nanay mo kaya nawala ang bus, tama ba? Napakagaling talaga. Gumastos ako ng 120 sa taxi kaninang umaga. Kolorong pa na may kahati ako. Nakakagigil talaga. Wala pa yan sa naranasan ko. Minura pa ako ng kliyente ko. Kung hindi lang ng gulo at nagsumbong si Aling Zhao. Hindi naman hihinto ang bus ni Kuya Chen. Sa bagay, noong libre pa ang sakay, hindi natin napapansin. Ngayon lang natin nalaman kung gaano kalaking tulong ang nagawa niya sa atin. Sa puntong ito, naintindihan ko na. Ang sumira sa espesyal na araw na ito, ay hindi ang malakas na ulan, kundi ang pagiging makasarili at maruming balak ng nanay ko. Lily, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Lily. Ay, naku. Nandito na pala ang mga balay ko. Napakalakas talaga ng ulan. Tuloy kayo, pasok kayo. Huwag niyo nang hubarin ang sapatos niyo. Pamilya naman na tayo. Ito ba ang sinasabi niyong may susundong pribadong sasakyan? Aling Zhao, kayo ng anak niyo ay parehong makasarili. At mga taong hindi makausap ng matino. Hindi ko na itutuloy ang kasal na ito. Hindi ba yan ang kasintahan ni Liu Qiang? Ang pinakapinagmamalaki ni Aling Zhao ay ang kasal ng anak niya. Palagi niyang sinasabi na maganda ang estado sa buhay ni Lily. Pero ngayon, heto na. Bata ka, bakit ganyan ka magsalita? Sa ganitong masayang araw. Kanino ka nagdadabog? Masayang araw. Hinayaan niyo ang anak namin na mabasa ng ganito habang suot ang gown niya. Pinatayo niyo pa sa labas ng istasyon ng 1 oras. Tapos pinagsiksikan niyo sa bus na may suot lang na sirang kapote. Ito ba ang tinatawag mong masayang araw? Nabasa lang naman ng kaunti sa ulan, ah. Ganyan naman talaga ang buhay ng ordinaryong tao. Masyado lang talagang maarte kayong mga dalaga mula sa lungsod. Maarte, ano tingin niyo sa amin? Pumunta kami rito para sa pamamanhikan. Hindi para magpalimos. Ako nga dapat ang magreklamo sa inyo, eh. Maliit na bagay lang, nagtataray na kayo. Kung nadumihan ang gown, labhan nyo na lang, hindi ba? Kung nasira ang sapatos, bumili na lang ng bago, tapos ang usapan. Kailangan ba talagang palakihin ang gulo ng ganito? Aling Zhao, wala ka talagang modo kahit kailan. Tito, tita, Lily. Huwag muna kayong magalit. Mabilis lang talagang magsalita ang nanay ko. Hindi niya sinasadya ang mga sinabi niya. Kung ganoon, ano ang ibig niyang sabihin? Liu Qiang, hanggang ngayon ba naman ay ipinagtatanggol mo pa rin siya? Narinig ko na ang pinag-usapan ng mga tao sa ibaba kanina. Dahil lang sa gustong makatipid ng nanay mo ng barya noong nakaraan. Pinilit niya ang driver ng minibus. Si Kuya Chen na dumaan sa ibang daan para sunduin ang apo niya. Noong tumanggi siya, isinumbong niyo agad siya. Ano naman ang masama kung isumbong ko siya? Hindi naman talaga legal ang ginagawa niya. Niligtas ko lang ang lahat sa kapahamakan. Ang tanging sasakyan na naghahatid. Sa mga tao para makapasok sa trabaho, ipinatanggal mo. Tapos sasabihin mong niligtas mo kami sa kapahamakan. Para lang sa sarili mong interes.
Sinira mo ang kaginhawaan ng buong komunidad. Tapos may lakas ng loob ka pang magmalaki rito. Naku naman, bakit sa akin nyo isinisisi ang lahat? Tumawag lang naman ako, Siya naman ang nagbenta ng sarili niyang boss. Anong pakialam ko riyan? Para lang makatipid ng ilang barya. Nagawa mong pilitin ang iba na magmaneho ng 20 kilometro para lang sunduin ang batang lumiban sa klase. Nagawa mo kaming hayaan ng mga magulang ko na nakasuot ng formal na damit habang nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. At sa huli ay nakipagsiksikan pa sa boss. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin iniisip na may mali ka. Sabihan ng katulad nito, kung papasok pa ako sa pinto ng bahay niyo ngayon, ako na talaga ang nababaliw. Lily, huwag ka namang ganyan. Hindi ko talaga alam na hahantong ito sa ganito. Hindi mo alam. Kagabi lang kung ano-ano ng magagandang kwento ang ipinagmalaki mo sa akin. Pero nang magkaproblema na, bukod sa pagkuha ng ilang pirasong mumurahing, kapote para lokohin kami. Ano pa ang ginawa mo? Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ang taong tulad ni Liu Qiang, mukha lang mabait at tapat sa karaniwan. Pero sa totoo lang, siya ang pinakawalang paninindigan. Kapag maayos ang lahat, nakikigaya siya sa nanay niya na manamantala, para magmukhang kagalang-galang. Pero kapag nagkaproblema na, ang una niyang reaksyon ay maghanap ng dahilan para pagtakpan ito, at mambola para makalusot. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapaloko. Lily, ang singsing na ito, binili ng anak kong si Liu Qiang noong isang araw, di ba? Alam mo naman kung gaano kanya pinapahalagahan. Hindi mo ba maramdaman yan? Medyo hindi na naging maganda ang takbo ng mga pangyayari ngayon. Pero hindi mo naman pwedeng dahil lang sa maliit na bagay na ito ay palakihin mo na ng husto. Para sa isang babaeng mag-aasawa, ang pinakamahalaga ay ang marunong mamuhay ng praktikal. Ang tinatawag ninyong marunong mamuhay ay ang manamantala para lang makaramdam ng superiority. At kapag nagkaproblema, pakiramdam ninyo ay may utang sa inyo ang buong mundo. Hindi na tuloy ang kasal. Ibinabalik ko na ang singsing na ito sa inyo. Lanan. Lily, huwag kang umalis, nagkamali ako. Mali talaga ako. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Ang taong dapat humingi ng tawad ay ang nanay mo na ginagawang tanga ang buong mundo. Tapos na, tuluyan ng nasira ang kasal. Araw-araw ipinagmamalaki ni Aling Zhao kung gaano kamarangal ang kasal na ito. Ngayon, napakalaking kahihiyan ang inabot niya. Buti nga sa kanya, siya rin naman ang may gawa niyan. Sobra na ito. Lakas ng loob niyang saktan ang anak ko. Sino ba siya sa akala niya? Kung ayaw mong magpakasal, di huwag. Sino ba ang may gusto sa kanya? Bakit ba napakamalas ng buhay ko? Pinaghirapan kitang palakihin. At sa wakas ay nakahanap ng magandang mapapangasawa para sa iyo. Tapos masisira lang ng ganito. Nay, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Habol na, bilis. Ibalik mo si Lily. Kahit lumuhod ka pa, ibalik mo siya sa akin. Ibalik siya. Paano ko siya hahabulin? Gusto mo kasing laging manamantala. Gusto mo kasing laging makatipid ng kaunting pera. At gusto mong umiikot ang buong mundo sa'yo. Ngayon, heto na. Wala nang kasal. Masaya ka na ba? Hello, Fang. Anong sinabi mo? Nay, nilagnat ng mataas si Zihang kagabi dahil nabasa sa ulan. At lumala ito naging acute pneumonia. Ang interview para sa rekomendasyon sa pinakamagandang paaralan ngayon ay tuluyan na niyang hindi nadaluhan. Ano nang sinabi mo? Naglakad siya pauwi mag-isa sa gitna ng malakas na ulan kahapon. Hindi ba sabi mo may magsusundo sa kanya? Ako, ang balak ko talaga ay pasunduin siya kay Chen Yuan. Malay ko ba sa lalaking Chen na yan? Huwag mo na siyang banggitin. Kung hindi mo lang sana siya pinilit na umikot para sunduin si Zihang, hindi sana siya tumanggi. Pero ang ginawa mo, isinumbong mo agad siya pagkatapos. Kaya tuloy na impound ang sasakyan niya. Kagabi, noong lumabas si Zihang sa computer shop, napakalakas ng ulan. Wala talagang masakyan sa labas. Kaya naglakad na lang siya pauwi. Basang-basa ang mga damit at sapatos niya. Madaling araw pa lang, nilagnat na siya ng mataas. Hindi kami nakatulog ng tatay niya buong magdamag. Dinala namin siya sa ospital. At sabi ng doktor, naging malalang pulmonya na raw ito. Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan ang rekomendasyong ito? Ilang beses akong pabalik-balik sa paaralan. Ilang guro ang pinakiusapan ko. At ilang gabi akong hindi natulog para lang dito. Ang interview para sa rekomendasyon sa pinakasikat na high school sa lungsod. Ngayon lang ang tanging araw nito. Ngayong lumampas na, wala nang susunod pa. Malay ko ba, hindi ko naman akalaing magiging ganito kalala. Wala ka talagang alam. Ang alam mo lang ay manlamang sa kapwa. Magtipid ng barya-barya. At gawing libreng katulong ang ibang tao.
Nay, sinabi ko na sa inyo noon pa. Huwag niyong isipin na umiikot ang mundo sa inyo. Pero hindi kayo nakinig. Pinilit ninyong magtipid ng kaunting barya. Kaya sinira ninyo ang kabuhayan ng iba. At dinamay ang buong subdivision. Alam mo ba na kaninang umaga? Habang nagdedeliryo si Zihang sa lagnat, hinahanap-hanap ka pa rin niya at umaasang susunduin mo siya. Nay. Hindi ito simpleng sipon lang. Hindi ito gagaling sa 2 tableta lang ng gamot. Nawala na ang sansa ni Zihang sa interview. Ang pinakamahalagang pagkakataon niya ngayong taon, nawala ng dahil sa inyo. Fang, hindi ko naman sinasadya. Paano ko naman sasadyain nasaktan ang sarili kong apo? Pero sa huli, ikaw pa rin ang may kasalanan nito. Zhao Gilan, bukod sa ipahamak ang buong pamilya natin. Ano pa ba ang alam mong gawin? Pero, hindi niyo pwedeng isisi ang lahat sa akin. Kung may dapat sisihin, si Chen Yuan yon dahil napakasama ng loob niya. Dadaan naman talaga siya roon, Ano namang masama kung isabay niya kami? Kung hindi lang siya nakipagmatigasan sa akin. Hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Grabe, hanggang ngayon ba naman, iba pa rin ang sinisisi mo? 3 taon kayong isinakay ng tao ng libre. Kahit isang pasasalamat, wala kang sinabi. Kung magsalita ka, parang obligasyon pa niya yon. Noong ayaw na niyang magpaalipin sa pamilya natin ng walang bayad. Isinumbong mo agad siya. Ngayong ganito na ang nangyari. Isinisisi mo pa rin sa kanya na wala siyang awa. Fang. Mula ngayon, huwag mo nang pakialaman ang tungkol kay Zihang. Huwag ka na ring tutapak sa bahay namin kailanman. Di ba napakagaling mong mag-isip ng sarili mong pakinabang? Sige, sarilinin mo na lang yang mga plano mo. Sa loob lang ng isang umaga, naudlot ang kasal ng anak ko. Gusto na ring makipagkalas ni Fang sa akin. Nawalan pa ng magandang kinabukasan si Zihang. Diyos ko, bakit ba napakamalas ng buhay ko? Ginawa ko naman ang lahat ng ito para sa pamilyang ito. Ano bang masama kung magtipid ako ng kaunti? May kasalanan ba ako roon? Para sa pamilya. Hindi ba't ginawa ko lang naman yon para makatipid ka ng pera? At para hindi na mahirapan si Zihang. Malay ko ba nahahantong sa ganito ang lahat? Hindi ninyo iyon ginawa para sa pamilya. Ginawa ninyo iyon para lang sa sarili ninyong kagustuhan. Chen Yuan, lumabas ka riyan. Ibalik mo sa akin ang mapapangasawa ng anak ko. Ibalik mo ang kinabukasan ng apo ko. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Aling Zhao na. Basta't gumawa siya ng malaking gulo. Ay iba ang dapat sumalo ng sisi para sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko balak na makipagtalo sa kanya. Gusto ko lang marinig ng malinaw ng buong Jingxiu, Jieyuan ang isang bagay. Tatay, ano po iyan? Noong nag-inspeksyon ang kawanihan ng pamamahala sa transportasyon kahapon. Palihim ko itong na-record. Sinong nagsumbong? Ako nga ang nagsumbong. Sino ba siyang hindi sumundo sa apo ko? Karapat-dapat lang siyang magmulta. Dapat niyo siyang imbestigahan ng mabuti. Araw-araw siyang nagpapasakay ng isang buong kotse ng mga tao. Akala mo naman kung sinong sikat. Chen Yuan. Huwag kang magtago riyan at magkunwaring patay. Unit 3,101. Ang may kasalanan ang dapat managot. Naisumbong ako. Nagbayad ng napakalaking multa. Kaya napilitan akong itigil ang paghahatid sundo. Kung sino ang pumuwersa sa sasakyan na huminto. Tingnan niyo na lang mismo. Huwag na kayong lalapit sa akin pagkatapos nito. Nawalan na ako ng gana sa inyo. Akala ko noong isang araw ay chismis lang ito. Hindi ko akalain siya nga talaga. Kaya pala tuwang-tuwa siya sa group chat kahapon. Chen Yuan, huwag kang magkunwaring duwag. Kung hindi ka lalabas ngayon, upo ako sa tapat ng pinto mo at hindi aalis. Aling Zhao, ikaw nga ba talaga ang nagsumbong? Para lang sa apo mo. Idinamay mo ang buong komunidad sa paghihirap ngayon. 3 taon kaming hinatid ni Kuya Chen ng libre. Wala ka man lang kahit isang pasasalamat. Tapos siniraan mo pa siya ng todo. Paano niya na-record ito? Aling Zhao, muntik nang masira ang regularization report ko ngayon. Akala mo ba ang buong komunidad ay kailangang magparaya para lang sa pagliban sa klase ng apo mo? Sinisi ko pa si Kuya Chen kahapon dahil sa pagiging maramot. Pero ngayon, nakikita ko na ikaw pala ang pinakawalang puso rito. Tumawag lang naman ako para magsumbong. Malay ko bang ibebenta niya talaga ang kotse niya? May kapal pa ng mukha mong magsalita. Kulang pa ba ang hirap na dinanas namin ngayon? Kung ganyan ang katwiran mo, nawala ang perfect attendance bonus namin. Nasira ang proyekto namin. At kailangan pa naming isisi sa sarili naming kamalasan. Ang kliyente ko sa tren, nag-rebook na lang at umalis. Kanselado na ang kontrata. Sino ang magbabayad sa lugi ko? Nag-leave ako sa trabaho. Kalahating araw akong nag-leave. Bawas agad ng 300 ang sahod ko. Dahil nahuli ako sa trabaho ngayon. Kinaltasan ako ng kumpanya ng 2,000 piso sa performance bonus ko ngayong buwan. 2,000.
Sabi ng supervisor, sumablay ang buong team ngayon. Kaya kailangang may sumalo ng sisi. Ang gusto ko lang malaman ngayon. Sino ang magbabalik ng perang nawala sa akin? Nabawasan din ako ng 800 sa perfect attendance ko. Nagtaksi pa ako at nagbayad ng caregiver. Nalugi ako ng hindi bababa sa 500 ngayon. Mga kasama, kumuha kayo ng gamit. Puntahan natin ang matandang iyan at pagbayarin natin. Sasama ako. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Dahil lang sa isang sumbong niya. Dahil lang sa walang kwentang sumbong niya. Bakit kami ang mawawala ng daan-daan at libo-libong piso araw-araw? Tatay, hindi naman po siguro sila totoong pupunta roon. Baka po magkaroon ng gulo. Iyan ang kahinatnan na dapat niyang harapin. Wala akong sinulsulan. Inilahad ko lang ang katotohanan sa harap nila. Kung kanino man nila gustong isingil ang atrasong ito, iyon ay bunga na rin ng sariling gawa ni Aling Zhao. Ano nang balak ninyong gawin? Aling Zhao, huwag ka nang magmaang-maangan ngayon. Ito ang abisong natanggap ko lang ngayon, 2,000 yuan. Nawala na lang ng ganoon ang performance bonus ko. Kasalanan mo ito dahil pinatigil mo ang sasakyan ni Kuya Chen. Ngayon, sino ang magbabayad sa akin nito? Ano namang pakialam ko kung nabawasan ang pera mo? Kasalanan mo yan dahil nahuli ka sa trabaho. Wala na ang 800 yuan na perfect attendance bonus ko ngayong buwan. Nahuli ako sa presentasyon para sa aking regularization. Minarkahan agad ako ng supervisor ng isang malubhang pagkakamali. Nagpakahirap ako sa kumpanya ng 1 taon. Isang hakbang na lang sana. Kung hindi mo isinumbong si Mang Chen, hihinto ba ang sasakyan? Mababasa ba kami sa malakas na ulan ng walang masakyan? Naku, bakit kayong mga kabataan ay pinagtutulungan ang isang matandang tulad ko? Tumawag lang naman ako, Sino nang mag-aakalang napakadamot niya? Ibinenta agad ang sasakyan ng ganoon na lang. Ikaw pa talaga ang may ganang magdrama. Libre tayong isinakay ng tao ng 3 taon. Ni hindi ka man lang nagpasalamat. Pero noong isinumbong mo siya, napakabilis mo. Ikaw nga itong laging mahilig manamantala. Ngayong may problema na, nagpapaawa ka naman. Sanay si Aling Zhao na gamitin ang pagiging matanda para makalamang. Kapag may nakatwiran sa kanya, iiyak siya. Kapag may nakipag-away sa kanya, magwawala siya. Pero ngayon, hindi lang 1 o 2 kapitbahay ang kaharap niya, kundi isang buong grupo ng mga manggagawang gipit na sa buhay. Nakikita mo ba ito? Ito ang nagastos ko sa taxi sa nakalipas na 3 araw, 118, 136, at 77 yuan. Nakuha ko lang ang presyong yan dahil nakipag-carpool pa ako sa iba. Meron din ako rito. Kahapon, isang biyahe pa lang, 150 yuan na. Para sa aming dalawa, halos 300 yuan ang nagagastos namin sa isang araw. Nag-leave ako ng kalahating araw at nabawasan ako ng 450 yuan, sino ang magbabayad niyan? Hindi ba't mahilig kang magkwenta? Halika, ngayong araw ay tutulungan ka naming magkwenta ng maayos. Hindi ko naman kayo sinabihang mag-taxi, Bakit hindi kayo sumakay ng bus? Aling Zhao, nasubukan mo na bang sumakay doon? Walang direktang bus papuntang High-Tech Park. Kailangan pang sumakay ng 3 beses. At maglakad pa ng 2 kilometro. Napakadali mong sabihin dahil hindi ikaw ang nahihirapan. Bumubuhos ang malakas na ulan ngayon. Siksikan sa bus na parang sardinas. Nasira na nga ang sapatos ko sa baha. Para lang makahabol sa pulong ko ngayon. Tumakbo pa ako mula sa subdivision hanggang sa pangunahing kalsada para lang mag-abang ng kolorom na sasakyan. Pero nahuli pa rin ako ng 20 minuto sa opisina. Pinagalitan ako ng department director sa harap ng buong koponan. At sinabihang wala man lang akong kakayahang humarap sa mga hindi inaasahang problema. Nagtiis ako sa kumpanya ng 3 taon. Sa wakas ay nagkaroon din ng pagkakataong ma-promote. Pero dahil lang sa pagkahuli kong ito, nawala na ng tuluyan. Diyos ko po. Gusto niyo ba akong mamatay? Saan naman kukuha ng ganyang kalaking pera ang isang matandang tulad ko para ibayad sa inyo? Walang perang pambayad. Bakit noong isinumbong mo siya? Hindi mo man lang inisip na kailangan din naming magtrabaho para kumain. Nang tumigil ang sasakyan ni Mang Chen, hindi lang ito simpleng bagay para sa pamilya mo, kundi nasira ang biyahe ng 12 ng mga empleyado. Nagpapaawa ka ngayon. Pero sino ang magbabayad sa mga nalugi sa amin? Kung ganoon, kay Chen Yuan kayo magreklamo. Siya ang nagbenta ng sasakyan. Ano nang pakialam ko roon? Ang mga sinabi mo noon, kasalanan niya dahil hindi niya sinundo ang bata. Dapat lang na maturuan siya ng leksyon. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi niyan? Dahil sa mga ginawa mo. Napilitan siyang gumastos ng malaki. At ngayon ay gusto mo pang magkunwaring walang nangyari. Akala mo ba dahil mabait ang mga tao, ay pwede mo na silang tratuhin ng basta-basta? Gumagawa na ako ng listahan. Pamasahe sa taxi, bawas sa sahod dahil sa huli, at iba pang dagdag na gastos. Ililista ko ang lahat ng yan ng isa-isa. Sino man ang may lugi ngayon, sabihin niyo agad sa akin ang halaga. Huwag nating hayaang isipin niya na makakalusot siya rito ng ganoon na lang. Ako muna ang mauuna, bawas na 800 yuan sa attendance bonus ko.
Kayo, pagnanakaw na yan. Hindi ito pagnanakaw. Pinapaluwa lang namin sa iyo ang mga utang mo sa amin. Paraan po, paraan po. Pakiusap, kumalma po muna kayo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag po tayong humarang sa daanan. Nakakaabala po ito sa kaayusan ng subdivision natin. May kapal pa talaga siya ng mukha na pumunta rito. Sakto ang dating mo. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako, pag-usapan natin ito ng maayos. Noong nagsumbong si Aling Zhao, kayong mga tagapamahala, bukod sa hindi nyo na tinulungan, nagawa nyo pa siyang talikuran at palayasin si Kuya Chen, di ba? Noong araw na hinuli ang sasakyan ni Kuya Chen, tinawagan mo agad siya para sabihin bawal na niyang iparada ang sasakyan niya sa plaza ng subdivision. Dahil nakakasira raw ito sa tanawin. Sumusunod lang ako sa patakaran. Sa patakaran ba na yon, libre kaming hinahatid ni Kuya Chen ng 3 taon. Pero nagbulag-bulagan kayo. Ngayong may problema na, kayo pa ang unang umiwas. Ngayon nyo lang naisipang pag-usapan ang patakaran. Noong walang direktang bus dito, at walang masasakyan ng mga tao, nasaan kayong mga tagapamahala? Wala akong kinalaman dyan. Si Aling Zhao ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang nagsumbong. At siya rin ang pumilit na patigilin ang biyahe ni Kuya Chen. 20 oras. 2 bawas sa performance, 20 oras, 6.0 yuan. 6 bawas sa efficiency, 20 oras, 6.0 yuan. 3 bayad sa serbisyo, 20 oras, 8.0 yuan. 2 bawas sa performance, 20 oras, 8.0 yuan. Bawas sa performance, 3.0. Pamamahala ng ari-arian, 8 oras. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Bakit sa akin nyo isinisisi ang lahat ng ito? Bakit hindi? Nawalan ako ng 2,000 yuan sa performance bonus ko. At ako naman, 800 yuan sa attendance bonus ko. Dagdag pa ang bawas sa puntos para sa regularization ko. Nag-leave ako ng kalahating araw, nabawasan ako ng 360 yuan. Biglang nagpalit ng schedule ang kliyente ko. Kaya nabawasan ng 1,200 yuan ang bonus ko sa proyekto. Tumawag lang naman ako para magsumbong. Bakit kailangan kong magbayad ng ganito kalaki? Attorney Song, pakipaliwanag nga po sa kanya. Aling Zhao, ang mga halagang ito ay hindi gawa-gawa lang. O basta na lang isinulat mula sa kung saan. Ito ang kabuang talaan ng mga direktang gastos. At totoong nalugi sa mga residente nitong mga nakaraang araw. Dahil sa kawalan ng masasakyan. Sa ngayon, ang kabuang halaga ay lumampas na sa 100,000 yuan. Ano? 100,000. Sa batas, ang ilang hindi direktang nalugi rito ay maaaring hindi lubos na aprubahan ng korte. Pero hindi ibig sabihin yan na wala ka ng pananagutan. Ang malisyoso mong pagsusumbong ang naging dahilan ng pagkahinto ng sistema ng transportasyon dito, na nagdulot naman ng malaking pinsala sa marami. Napakalinaw ng ugnayan ng sanhi at bunga sa pangyayaring ito. Bukod pa riyan, malinaw mong inamin ito sa recording. Kaya hindi na ito simpleng away kapitbahay lang. Paano kung ayaw kong magbayad? Kung ayaw mong magbayad, walang problema. Magsasampa kami ng kasong sibil laban sa iyo. Dahil sa pinsalang idinulot mo sa interes ng publiko. Nasama-samang lalagdaan ng mga apektadong residente. Ipa-freeze namin ang pension account mo. At ipapasara ang mga ari-arian mo. At kung kinakailangan, ipapasubasta namin ito para pambayad sa utang mo. Paano naman ang pamamahala, may kasalanan din sila rito. Napakalaki ng binabayad naming buwanang Diyos sa inyo. Kapag may nangyaring masama, hindi nyo pwedeng isisi sa akin lang. Huwag mo akong idamay. Narinig ng lahat. Ikaw ang nagsumbong. Inamin mo rin naman ang nasa recording. Hindi makakatakas ang pamamahala ng gusali. At hindi ka rin makakatakas. Tama, Manager Wang. Huwag kang magmadaling maghugas kamay. Kung paano mo siya pinahirapan lalo kahapon ng nasa gipit siyang sitwasyon. Tanda rin ang lahat yan. Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Magkano lang naman ang pensyon ko buwan-buwan? Noong wala kang pera, bakit hindi mo naisip na kailangan ding mabuhay ng iba? Nakatipid ka nga ng barya. Pero daan-daan at libo-libo naman ang nawala sa amin dahil sa'yo. Ngayong natatakot ka na. Bakit hindi mo yan inisip noong una pa lang? Sa puntong ito, sa wakas ay naintindihan na niya. Hindi ito maliit na bagay na madadaan sa pagwawala o pagpapanggap na may sakit. O kaya ay sa pag-iyak para lang makalusot. Kailangan talaga niyang pagbayaran ang kanyang kasamaan at kasakiman. Tama na. Bakit ba nagkaroon ako ng ina na katulad mo? Sinira mo na nga ang kasal ko. Nawala pa ang rekomendasyon ni Zihang dahil sa'yo. Ngayon, nakaharang ang buong subdivision sa pinto natin para maningil ng pera para sa gamot. Sino pa ang gusto mong idamay? Hindi ba't napakagaling mong magkwenta? Hindi ba't mahilig kang manamantala?
Sige, ibenta mo ang bahay at ibayad mo sa kanila. Kiang, ano ang sinasabi mo? Sabi ko, wala na akong mukhang maihaharap para manatili sa subdivision na ito. Habang nagkakagulo sa bahay ni Aling Zhao, hindi rin naging madali ang sitwasyon para kay Director Lee sa komite ng barangay. Walang tigil ang pagtunog ng telepono sa opisina. At nagpatong-patong sa mesa ang mga ulat ng reklamo at paliwanag sa sitwasyon. Ang mga abiso mula sa subdistrict at mga ulat ng emergency mula sa pamamahala ng gusali ay sobrang gulo, parang dinaanan ng giyera. Hello, Director. Sige po, naintindihan ko. Magpapadala agad ako ng tao riyan. Opo. Hello, tanggapan ng subdistrict. Opo, inaayos ko na po. Hindi naman po sa hindi namin pinapansin. Sadyang lumaki lang po agad ang gulo. Director Lai, hindi sapat na sabihin mo lang na inaalam mo pa ang sitwasyon. Hindi mo na ito basta-basta maipaliliwanag ng ganoon lang. Ngayong hapon lang, ang hotline ng subdistrict tungkol sa inyong Jingxiu Jieyuan ay nakatanggap na ng 12 ng reklamo. Opo, kasalukuyan po naming inaayos. Nakaharang na ang mga residente sa pinto at magsasampa na ng sama-samang demanda. Tapos nag-aayos pa rin kayo hanggang ngayon. Ano ba ang ginagawa ng komite nyo araw-araw? Nakatutok na rin ang media ngayon. Alam mo ba na ang lokal na balita sa kabuhayan ay naglabas na ng ulat ngayong hapon? Kapanonood lang ng mga pinuno ng subdistrict. At direkta na kayong pinuna. Sabi nila nagpabaya kayo sa inyong tungkulin. Walang ginagawa ang pamamahala at ang komite. Nakarating na sa ganitong punto ang gulo. Napakasama ng naging epekto nito. Naiintindihan ko po. Gagawa po kami ng paraan para maayos ito ngayong gabi. Hindi lang basta paggawa ng paraan, kundi ang pigilan agad ang pinsala. Araw-araw bumabiyahe ang mga residente ng ganoon. Sino ang mananagot sa kaligtasan nila? Sino ang mananagot kapag may iba pang nangyari? Nasaan si Manager Wang? Puntahin mo siya rito agad-agad. Director Lee, tumawag na po ang pamamahala ng gusali kaninang hapon. Sabi nila ay hindi na rin nila makontrol ang sitwasyon. Hindi lang si Aling Zhao ang minumura ng mga residente ngayon. Pati ang pamamahala ay sinasama na rin nila. Sabi nila noong unang isumbong si Chen Yuan. Sinamantala pa ng pamamahala ng gusali ang sitwasyon para ipitin siya. Hindi siya pinayagang iparada ang sasakyan niya sa plaza. Matagal ko na silang binalaan. Nahuwag sagarin ang galit ng tao. Ngayon, tignan nyo. Nagkaloko-loko na. Director Lai. Sa totoo lang, alam na ng lahat kung saan nagmula ang problema ngayon. Dahil huminto ang sasakyan, hindi na makapasok ang mga nagtatrabaho. Walang direktang biyahe ang bus. Hindi naman makapasok ang mga ride-hailing car. At kapag bumabagyo, talagang paralisado ang lahat. Kung gusto nating mapakalma ang sitwasyon, hindi sapat na pakiusapan lang ang mga residente na kumalma. Sa ngayon, si Chen Yuan lang ang tanging makakalutas ng problemang ito. Kung alam ko lang nahahantong ito sa ganito. Sana pinigilan ko na noong una pa lang. Huli na para sabihin yan ngayon. Director Lee, kailangan niyo po akong tulungan. Kanina, muntik nang mapunit ng mga tao sa building 6 ang damit ko. Galit na galit ang mga kabataang yon, kahit sino na lang ay pinag-initan nila. Ako na isang property manager lang. Ano ba ang magagawa ko? Ngayon mo lang na itanong kung ano ang gagawin. Noong araw na impound ang sasakyan ni Chen Yuan. Hindi ba't ikaw agad ang tumawag? Para sabihan siyang huwag nang iparada ang sasakyan niya sa plaza. Sabi mo pa nga, nakakasira raw sa imahe ng lungsod. Sumusunod lang naman po ako sa patakaran. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Gusto lang ng pamamahala niyo na umiwas sa abala. Habang libreng nakikinabang sa 3 taon niyang paghahatid sundo. Nang magkaproblema, hindi man lang kayo naghanap ng alternatibo. O nakipag-ugnayan. Kundi ang umiwas at maghugas kamay. Para lang iligtas ang sarili niyo at palayasin siya. Ngayong nagrereklamo na ang mga residente. Saka ka natatakot. Hindi ito ang oras para magsisihan. Kailangan muna nating solusyonan ito. Kung hindi maayos ang problema sa transportasyon, kailangan pa ring pigilan ng barangay ang media. Kapag nagpatuloy pa ito ng ilang araw, pare-pareho tayong malalagot. Opo. Ano po ba ang dapat nating gawin? Puntahan natin si Chen Yuan. Puntahan siya, papansinin kaya niya tayo. Ano sa tingin mo, hindi naman iresponsableng tao si Chen Yuan? Kusa siyang naghatid sundo ng libre sa loob ng 3 taon. Nagpapatunay lang na mabuti ang kalooban niya. Pero tinawagan ko siya noong isang araw lang. At hindi maganda ang mga nasabi ko sa kanya. Hindi lang sa telepono. Kumalat na rin sa group chat ng mga residente. Sinasabi nilang nagmamaang-maangan kayo kapag nakikinabang. Pero kayo ang unang tumatakbo kapag may problema. Ngayong napahiya na kayo, saka kayo magsisisi. Sana inisip niyo yan noong una pa lang. Ganito na lang, ako na mismo ang pupunta sa kanya mamayang gabi. Kayo po mismo ang pupunta. Kung hindi, ikaw lang ba ang pupunta? Baka hindi ka man lang pagbuksan ng pinto. Kailangan nating magpakumbaba kay Chen Yuan. Huwag na natin siyang pilitin gamit ang dahilan na para sa kabutihan ng lahat.
Dahil umabot sa ganito ang sitwasyon. Kasalanan din natin dahil hindi natin siya binigyang halaga noon. Dapat nating tanggapin ang pagkakamali natin ngayon. Magdala tayo ng kaunting regalo, hindi para suhulan siya. Kundi para hindi naman tayo nakakahiya na pumunta ng walang dala. Baka isipin niyang wala tayong katiting na katapatan. Sige po, ihahanda ko na. Tatay, sino po yan ng ganitong oras? Ah, hahaha. Director Lee, alam ko na po. Sa huli, sa akin din babagsak ang usaping ito. Nasa bahay ba si Chen Yuan? Ako ito, si Ye. Lee mula sa komite ng barangay. Gusto ko sanang makipag-usap ng maayos sa iyo tungkol sa nangyari ngayon. Mang Chen, pasensya na po kung may mga hindi magandang salita akong nabitawan noon. Mali po ako. Pagbuksan niyo po muna kami. At maupo tayo para mapag-usapan ito ng maayos. Mang Chen, hindi magandang nakatayo ka lang dyan sa labas. Ano kaya kung pumasok tayo sa loob at maupo para mag-usap? Huwag na, kung may sasabihin kayo, dito na lang. Sige, dito na lang tayo sa tapat ng pinto mag-usap. Mang Chen, alam na namin ang lahat ng nangyari nitong nakaraang 2 araw. Sa totoo lang, masakit din ito para sa aming mga nasa komunidad. Ngayong hindi pa nare-resolba ang problema sa pag-commute. Hindi mapakali at hindi matahimik ang lahat. Binibigyang halaga rin ito ng mga opisyal ng distrito. Malaki ang pressure sa amin dito sa komite. Kaya ano po ang punto? Kaya naman, gusto sana naming humingi ng tulong sa inyo. Mang Chen, tingnan nyo, kabisado nyo na naman ang mga ruta rito. Nagtitiwala rin sa inyo ang mga kapitbahay. Ano kaya kung bumili kayo ulit ng sasakyan? Para maibalik na natin ang paghatid sundo sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, ang komite at ang management ang magsisilbing garantiyan nyo. Tinitiyak naming wala nang magsusumbong sa inyo. Tama, sa pagkakataong ito ay ginagarantiya namin yan. Director Lee, magkano ba ang halaga ng ganyang pangako? Nasaan ba kayo noong isinumbong ang sasakyan ko? Tinawagan ako ni Manager Wang noong araw na yon. Para sabihin bawal ko nang iparada ang sasakyan sa plaza. Noong sinabi niyong nakakasira ito sa ganda ng paligid. Nasaan kayong lahat? Mang Chen, alam kong may sama ka ng loob. Kahit sino naman ay makakaramdam ng kawalang katarungan sa nangyari. Pero mayong umabot na sa ganito ang sitwasyon. Kailangan nating humanap ng paraan para makausad. Ang pag-usad ay hindi nangangahulugang magpapauto pa rin ako. 3 taon akong naghatid sundo ng libre. Wala akong hiningin kahit isang kusing kaninuman. Gasolina, ako ang nagbayad. Maintenance, ako ang gumastos. Gulong, insurance, at mga repair, lahat yan ay sarili kong pasanin. Tapos may mga taong itinuring na lang itong obligasyon ko. May mga taong nasanay ng laging nakalibre. May mga taong kapag hindi lang napagbigyan ng konti, ay agad akong isusumbong na illegal daw ang operasyon ko. Sa huli, nahila ang sasakyan ko. Nagbayad ako ng multa. Nawala ang pagpapahalaga sa kapwa. At kailangan ko pang makinig sa utos ng management. Na huwag nang iparada ang sasakyan ko sa tapat ng pinto. Ngayon, sasabihan niyo lang ako na bumili ulit ng sasakyan. Napakadaling sabihin, Sino ang bibili ng sasakyan, sino ang papasan sa panganib? Paano kung may sumulpot na naman na isa pang? Zhao Gilan, sino ang magbabayad para sa akin ng pangalawang multa? Hindi magyayari yan, hindi na mauulit sa pagkakataong ito. Hindi sa hindi ako naniniwala. Kundi dahil alam kong sawang-sawa na kayo sa sitwasyon. Kung ganoon, ano ba ang kailangan naming gawin para pumayag kayong bumalik? Alam ko namang darating ang araw na ito. Kaya naman, matagal ko na itong pinag-isipan. Kung gusto niyo akong bumalik, sige. Pero hindi na ito libreng tulong. Gagawin natin ito sa tamang paraan. Una, dapat libre ang parking fee ko sa management sa loob ng 3 taon. Pangalawa, ang komite ang dapat makipag-ugnayan. Sa kawanihan ng transportasyon at sa kawanihan ng pamamahala sa transportasyon. I-apply niyo ako para sa isang legal na community microcirculation. At kumuha ng lisensya para sa operasyon ng customized public transport. Gusto ko ng legal na operasyon. Maniningil ako ng malinaw at maayos. Nang marangal at tapat. Hindi lang 2 kondisyon ang nasa plano ko. Kasama na rin dito ang mga ruta. May mga mungkahi rin para sa oras ng pag-alis, presyo, at proseso ng pagpaparehistro. Maging ang mga alternatibong plano para sa emergency ay nakalista na rin. Mang Chen, mukhang hindi ito bigla ang naisip lang, Siyempre hindi. Mula noong araw na binayaran ko ang multa. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Kung gagawin ko man ulit ito, iisa lang ang paraan, ang legal na paniningil. Magtakda ng mga panuntunan at libreng parking sa loob ng 3 taon. Masyado bang mabigat ang mga kondisyong ito para sa inyo? Lahat ng kondisyon ni Chen ay tinatanggap namin. Iba ang pagtanggap sa aktwal na paggawa. Ibang usapan naman kapag ipinatupad na. Huwag kayong mag-alala.
Bukas ng umaga, ako mismo ang pupunta sa opisina ng distrito. Sa kawanihan ng pamamahala sa transportasyon at sa pamamahala ng trapiko. Para ayusin ang mga papeles sa paradahan kasama ang pamamahala ng gusali. Babantayan ko rin sila para maasikaso agad ito. Opo, ye. Chen. Mali po ako noong una. Basta't gusto ninyong patakbuhin muli ang sasakyan. Tiyak na tutulong ng buong puso ang pamamahala ng gusali. Naibigay ko na ang plano. Sumang-ayon na rin kayo sa mga kondisyon. Ngayon, tingnan natin kung paano ninyo ito gagawin. Naintindihan po. Huwag po muna kayong magmadaling sumagot sa amin. Ilalagay muna namin sa kasulatan ang mga papeles at kondisyon. Bago tayo mag-usap ng mas detalyado. CJ, tanggapin niyo muna ito. Huwag na ang alak. Kung talagang gusto ninyong makipagtulungan, mas mabuti pang tapusin na lang ang trabaho. Dahil sa buong pusong suporta ng opisina ng distrito at ng komite ng barangay, ang mga papeles na dati-rati napakahirap asikasuhin, ay naaprubahan lahat sa loob lang ng 1 linggo. Hay! Binabati kita, Ye. Chen, ang ruta, uri ng sasakyan, at serbisyo ng shuttle sa komunidad ay opisyal nang nakarehistro. Pagkatapos nito, sumunod lang sa taunang inspeksyon, kumuha ng siguro at maningil ng tama. At maaari na kayong opisyal na bumiyahe. Chen, ngayon ay hindi nyo na kailangang mag-alala pa. Sa susunod, kung sino man ang mag-imbento ng kwento at magsumbong, may lisensya at legal na papeles na tayo. Kahit sino pa sila, wala silang magagawa. Kung ganito sana ang iniisip mo noon pa. Hindi sana humantong sa ganito karaming gulo. Opo, naging makitid po ang utak namin noon. Hayaan na natin ang nakaraan. Tumingin na lang tayo sa hinaharap ngayon. Kapag naging maayos ang takbo ng proyekto mong ito, hindi lang ang Jinxiu Jieyuan, kundi pati ang mga kalapit na subdibisyon ay maaari itong gawing halimbawa. Tama ang sinabi niya. Ang gagawin ko sa pagkakataong ito ay hindi na lang simpleng pagtulong sa mga kapitbahay, kundi isang seryosong negosyo na. Mas bago ang sasakyang ito kumpara sa dati kong lumang minibus. Mas malawak din at may mababang tapakan para sa madaling pagsakay at pagbaba. Mas maginhawa at may nakalaan pang lagayan ng bagahe sa likod. Chen, dahil ang serbisyo ninyo ay isang shuttle sa komunidad, sakto pong maaari kayong mag-apply para sa subsidya ng lungsod sa pagbili ng mga bagong dekuryenteng microbus. Kung susumahin ang down payment at ang mga susunod na gastusin, mas matipid ito kumpara sa mga tradisyonal na sasakyang di gasolina. Tatay, napakabago naman ang sasakyang ito. Ito na ang magiging pangkabuhayan natin simula ngayon. Mas komportable ito kaysa sa dati. Tatay, sa tingin mo ba may magrereklamo na mahal ang 5 piso kada biyahe? Dati, akala nila ay obligasyon kong magsakay ng libre. Ngayon, hayaan muna natin silang mag-commute ng mag-isa ng ilang araw. Para malaman nila kung mahal nga ang 5 piso. Haha! Itong bawal sumakay habang buhay. Isinulat mo ba ito para sa mga partikular na tao? Dati kasi ay walang patakaran. Kaya kung sino-sino lang ang umaabuso sa akin. Mula ngayon, kung gusto nilang sumakay sa akin, dapat silang sumunod sa mga patakaran ko. Hindi na tayo magpapaloko sa pagkakataong ito. Bumibiyahe na nga talaga. Napakabago naman ng sasakyang ito. Tito Chen, ay mali, Boss Chen. Ngayon ay talagang legal at opisyal na kayo. Hindi talaga mahal ang 5 piso kada biyahe. Gumastos ako ng 130 piso sa taxi kahapon. Mas matipid ang monthly pass na 200 piso. Kukuha muna ako para sa 3 buwan. Kahit hindi lang 5 piso. Kahit 10 piso pa, sasakay pa rin ako. Mas mabuti na ito kaysa maglakad sa gitna ng hangin at ulan. Pumila po ng maayos at i-scan ang code bago sumakay. Pwede nang kumuha ng monthly pass sa mini program ng group chat. Ngayon ang unang araw ng trial run. Aalis tayo sa tamang oras. Walang nagrereklamo na mahal ang pamasahe. Wala na ring nagpaparinig ng masama o sarkastiko. Sa katunayan, kabaligtaran ang nangyari. Mas nagiging disiplinado na ang lahat ngayon. Dati, parang bale wala lang sa kanila ang pagsakay. Pero ngayon, bago sumakay, nagpapasalamat pa sila at nagsasabing, salamat sa pagod nyo, Mang Chen. Ganyan talaga ang mga tao. Kapag libre, hindi laging pinapahalagahan. Pero kapag may malinaw na presyo, at sumusunod sa batas, mas panatag ang loob nila. Ang kapal naman ng mukha niyang pumunta pa rito. Seryoso ba? Sa unang araw ng pagpasok ng bagong sasakyan sa subdivision, lumitaw pa rin ang taong pinakaayaw kong makita. Siya ba yung nasa likod ni Mang Chen? Hindi ba si Aling Zhao Gilan yon? May mukha pa siyang ipakikita rito. Akala niya siguro hindi siya makikilala dahil lang nakamask siya. Hahaha.
Mang Chen. Pupunta lang po sana ako sa ospital, tutal naman ay madadaanan nyo. Pasensya na. Hindi ka welcome sa sasakyang ito. Bakit? Bakit ganyan ka, Mang Chen? Magpapa-check up lang naman ako sa ospital ng lungsod. Masama po ang pakiramdam ko. Hindi mo naman siguro ako hahayaang mamatay na lang nang hindi tinutulungan. Noong araw na isinumbong mo ako, naisip mo rin ba ang kalagayan ko? Mataas ang presyon ko nitong mga nakaraang araw. Nahilo rin ako kahapon. Sabi ng doktor, kailangan ko talagang magpa-check up ngayon. Hindi ako inaasikaso ni Liu Qiang. Hindi rin sinasagot ni Xiao Fang ang mga tawag ko. Wala na talaga akong ibang matatakbuhan ngayon. Kung ganoon, bakit hindi ka mag-taxi? Masyadong mahal ang taxi. Aabuti ng 70 hanggang 80 piso ang pamasahe papuntang ospital. At saka, madadaanan naman ang sasakyan mo yon, di ba? Sasakay lang naman ako sandali. Hindi naman ito makakaabala sa inyo. Hahaha. Hanggang ngayon talaga. Iniisip pa rin niya na. Basta't madadaanan lang. Obligasyon na ng iba na isakay siya. Hindi niya kailanman naintindihan na. Ang pagtulong ng kapwa ay udyok ng kabutihang loob. At hindi isang obligasyon. Nakikita mo ba ito ng malinaw? Hindi na ito ang lumang minibus dati. Isa na itong legal na community bus na may prangkisa. May sinusunod kaming taripa. May mga panuntunan sa operasyon. At may listahan din ng mga taong hindi pwedeng sumakay. At matagal ka na sa blacklist na yon. Hindi ka pwedeng sumakay. Alam kong nagkamali ako sa inyo noon. Pero hirap na po talaga ako ngayon. Parang awa nyo na, kaawaan nyo naman ako. Problema mo na ang pagpapa-check up mo. Mang Chen, aalis na po tayo, oras na. Tatay. Buti na lang po at hindi kayo nagpadala sa awa kanina. May mga prinsipyo tayo na. Kapag hinayaan nating malabag, hindi na natin muling maitatayo. Mang Chen, tama lang po ang ginawa nyo. Kung pinasakay nyo siya ngayon, magkakagulo lang ang mga patakaran natin sa susunod. Dati, akala ko kapag nagparaya ako, magiging mas maayos ang lahat. Pero natutunan ko rin na, ang pagpaparaya ng walang hangganan, ay magbibigay daan lang para lalo tayong abusuhin ng mga masasamang tao. Ang sasakyang ito ay hindi lang para ihatid ang lahat mula sa Jinsu Jeyuan hanggang High-Tech Park, kundi para ilayo rin ang sarili ko mula sa pagiging taong